Montalban sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Ituloy na po natin ang pagpapayaman ng ating kaalaman sa pamamagitan ng patuloy na pakikinig sa ating ikalawang tagapagsalita sa hapong ito. Ang kanyang paksa ay kaakibat ng pagsusulong ng kaunlaran, ang pangangalaga sa pamana, kultura at esensyal na pangangailangan ng tao. Si Ginoong Jose Ding Fernandez ay isang author at lokal na historiador mula sa bayan ng Taytay. Ilan sa kanyang mga isinulat ay ang mga sumusunod: Lakbay Pananampalataya, Parokya ni San Juan Bautista, Taytay Rizal, Juan de Plasencia OFM, Tatay ng Taytay ni Juan, Taytay Tulay, Historia at Etimolohiya. Siya ay isa ring associate contributor sa academia.edu. Makikita nyo ang ilan sa kanyang mga likha bilang isang digital creator sa pamamagitan ng pagbisita sa Taytay ni Juan website at Ding Fernandez Lola Ana 8 at Lola Ana 88 sa kanyang YouTube channel. Siya ay isang graphic designer and publishing artist at miyembro ng Taytay Advocates of Cultural Heritage. Ang ating ikalawang tagapagsalita, Ginoong Jose Ding Fernandez. Simulan na ang mga sumusunod. Lakbay Pananampalataya, Parokya ni San Juan Bautista. Okay. Magandang hapon. Meron na ba? Magandang hapon po. Magandang hapon. Magandang salamat po sa tagapagpakilala. Meron na ba? Okay na ba Nakikita na tayo? po sa screen ang presentation. Meron na po tayong audio. Hello? May audio na po? Yes sir, malino po. Okay. So, magandang hapon sa inyong lahat, mga kabuklod, mga taga-subaybay sa ating samahan. Ang aking pong paksa ay tulad ng naturan ay nabanggit na. Ngayon naman po, dadako tayo sa pagtalakay sa ating assignment na paksa, kaakibat ng pagsusulong ng kaunlaran, ang pangangalaga sa pamana, kultura at esensyal na pangangailangan ng tao. Ganito po, sa lahat ng antas ng hakbang, sa lahat ng antas at hakbang ay haharapin natin ang hamon ng sustainable development. Kaakibat nito ang kapayapaan, seguridad sa pagkain at iba pang esensyal na pangangailangan ng tao, kabilang ang pamana at kultura. Taasan natin tumbukin ang larangan ng ekonomiya. Siyempre, yun ang karaniwan social, kultural, kalikasan at maging ang good governance. Importante po yung good governance. Walang pasubali na dapat isaalang-alang ng kinuukulan ng mga fundamental na prinsipyo ng karapatang pangtao, pagkakapantay-pantay at sustainability para sa kabutihang publiko. Ngayon po, meron po tayong inihandang balangka. Simple lang po natin dahil masyado pong maraming detalye. Kaya una, yung jurisdiction ng probinsya ng Rizal. At pagkatapos nito, yung development para kanino ba. So, ilatag natin ang ilang estratehikong proyektong sangkot dito. Magkakaugnay ang kasaysayan at pamanang lugar na kinatatampukan ng Laguna Lake, Manila Bay at Pasig River. Yan po. Nakakasunod po ba yung ating yung ating slides, Nato po mga binanggit natin, Manggahan Floodway, Napindan Hydraulic Structure, Laguna Lake Highway, Express Road Dike, Laguna Lakeshore Road Network, Pasig River Expressway o PAREX, Manila Bay Reclamation. Yan, isa-isahin po natin sila mamaya. Ngayon, balikan po natin yung sa ating kasaysayan, yung jurisdiction ng probinsya ng Rizal. Backgrounder muna po tayo, hapyawan natin ang istorya. Mainam na batid natin ang mga lugar, bayan, siyudad na nasasakupan o kabilang sa probinsya ng Rizal mula nung pagkakatatag nito noong June 11, 1901. Ito po yung kinikilalang foundation day ng ating probinsya. Magpahanggang ngayon, pero ito po ay nagsimula ang panahon ng mga Amerikano, nung pananakop ng mga Amerikano. Si General Emilio Aguinaldo ang unang pangulo ng Republika ng Pilipinas
no, bago pa magkaroon ng digmaan ng Pilipino-Amerikano, ay nadakip no, mga tropa ng Kano sa Isabela noong March 23, 1901. Pero formal siya nagdeklara ng pagsuko April 23, 1901 na. So anong ibig sabihin nun? Natatapos na yung paglaban. Pero ang totoo, hindi. Nagpatuloy. Yung isang kanyang general, si General Miguel Malvar, ay nagpatuloy ng paglaban bago nahuli at sumuko. At ang isang napakalaking personality na nakakalimutan natin ay si Macario Sakay, na siya yung nagpatuloy nung iniwan ni Bonifacio yung pakikibaka ng Katipunan. Si Macario Sakay po ay nagkanlong sa kabundukan ng Morong Tanay. Yan po yung kanyang naging kanlungan. At siya yung nagdeklara ng unang Republikang Tagalog sa Makatwid. Siya ay siya yung sumunod na pangulo ng Republikang Tagalog na nauna si Bonifacio, siyempre. Pero ibang istorya po ito, medyo masalimuot yun. At dahil ang kinikilala ay yung pagkakatatag ni Emilio Aguinaldo ng unang republika. So ang punto lang natin dito, nagpatuloy ang pakikipaglaban. Kasunod nito, ang kolonyal na pamahalaan sa bisa ng US Second Philippine Commission Act No. 137 noong June 11, 1901 ay nilikha ang probinsyang ipinangalan kay Dr. Jose Rizal. At ito'y sa ilalim nga ng Kano. Ukos yan ito na kinikilalang official na foundation din ng ating bayang, ng ating probinsyang Rizal hanggang ngayon. Dahil dito, kasunod na itong pagkakatatag ng probinsya ng Rizal, nilikha ng probinsya ng Rizal, ay siyempre naglabas ng na merong tong kaukulang batas nga yung Act number 137. Maikli lang tong batas na to. Meron siya na section. Pero yung isa rito, yung number 8, ang sinasabi, suriin ang mga sanhi ng pagbaha sa bayan ng Laguna, sa mga bayan sa Laguna de Bay at mga ilog na dumadaloy dito upang matukoy ang pamamaraang pipigil sa pag-ulit ng pagbaha at mga pinsalang idinudulot nito. Doon pa lang, simula lang pinag-uusapan yung matinding problema sa baha. Mahigpit ang atas noong panahon iyon habang nagpapatuloy yung paghihimagsik. Hindi totoong tapos ang digmaang Pilipino-Amerikano, pero kailangang pumayapa at makontento ang taong bayan. Hanggang sa kapanahonan natin ngayon, multo pa rin lumiligalig ang pagbaha, hindi lamang sa Rizal, kundi pati sa mga katabit karugtong na rehiyon ng Metropolis at netong Katagalugan. Ang probinsyang Rizal ay simulang binuo ng 34 ng mga bayan o munisipalidad. 20 mula sa distrito ng Manila at 14 naman sa distrito ng Morong. 14 sila, kasama rito siyempre ang Taytay na aking pinanggalingan, Taytay, Cainta, Antipolo, Buso-Buso, kasama na yung Morong, Pililla, Teresa, Tanay, Cardona, Binangonan, Angono, at merong slide please. At meron dito na nakasama yung dating galing sa Maynila, itong San Mateo at saka Montalban. Eventually, talagang sa paghihiwalay ulit at mga panibagong pag-aayos ng jurisdiction ay nasa probinsya ng Rizal ngayon. Yan po. Paglipas ng panahon ay may mga munisipalidad na pinagsanib. Kalauna ay may mga nahiwalay sa probinsya na naging bahagi ng Metro Manila. Kaya sa kasalukuyan ng probinsya ng Rizal ay binubuo na lamang ng one component city ang Antipolo na bilang ating Kapitolyo. Kasi nung unang araw, ang Kapitolyo ng Rizal ay Pasig hanggang noong 2008. Ibig sabihin mula nung 1901 hanggang 2008 ay Pasig. Pagkatapos ay Antipolo na. Nung marami ng mga nahiwalay na munisipyo na naging syudad sa bayan nasa parte ng Maynila o Metro Manila. Ngayon, mapapansin natin, ang Rizal ang itinuturing ngayon na premier province ng Pilipinas dahil sa taglay nitong mga economic centers, masiglang mga industriya, maulad na bayan, mga urbanisadong komunidad, paulad ng mga industriya, kinikilala rin itong the cradle of great Filipino leaders. Marami kasing mga sumulpot na mga leader na manghihimagsik o sabihin na natin mga reformista
naging mga makabayan, patriotiko na nanggaling sa ating probinsya ng Rizal. Siyempre, yung probinsya ng Rizal, sa katulad ng una natin sabi, yung Distrito de Morong at ilang panig ng Metro Manila na nakapalibot halos din sa buong Laguna Lake, Laguna de Bay, ano? Andito, madaming mga bayani na nagsulputan, mga kilalang mga dakilang leader ng ating lahi. Ang Rizal, Laguna, Bulacan, Cavite, Metro Manila ay magkakadikit na urbanisadong rehiyon na tinagurian ngayong Greater Manila Area, GMA. Ito ang sentro ng ating bansang Pilipinas. Sentro. Ganito kahalaga, sinabi natin sentro. Yung iba nga, ang mga derogative na term ang tawag nito, yung Imperial Manila. Pero actually, ito sinasabing dakilang pangalan, yung Greater Manila Area, yun ang taguri niya. So umunlad, di ba? Mula noong araw, na hanggang ngayon, may pag-unlad. Pero ang tanong, may development na, pero para kanino? Ayun. So kaya natin tinatanong yun, ang totoo, ito po ang pinaka-ubod, the core ng ating paksa. Suriin ang pagsulong ng kaunlaran kung naging makatarungan ba ito, nakinabang ba mga karaniwang tao, yung tipong na serbisyo ba ang batayang pangangailangan nila. Sa kaunlaran kasi ay binabalikat ang lahat ng pagsisikap para sa kabutihang pangmadla, common good. Dapat ay inclusive ang development, ika nga, walang iwanan. Dapat ang sigaw natin, sana all. Walang iwanan, sana all. Ayun ang ibig sabihin ng totoong modernong pagpapakahulugan sa sinatawag nating sustainable development o development for short. Ngayon, tingnan natin yung mga proyekto na ito na sinasabi natin ng mga estratehiko na may kaugnayan sa development, sa pagpapaunlad ng ating bayan, sa ng ating probinsya. Unahin natin yung Manggahan Floodway. Yan. Patuloy na lumulubha ang epekto ng Manggahan Floodway na ginawa noong pang 1986. Layo nitong maibsan ng pagbaha sa mga lugar sa tabi ng Ilog Pasig kapag tag-ulan sa pamamagitan ng paglilihis ng ragasan ng tubig galing sa Marikina River. Ganun yung binabanggit ni Mr. Tugano na isang speaker natin ng kahapon. Para tumungo sa Laguna de Bay dahil yung Laguna de Bay ang nagsisilbing pansamantalang imbakan o catch basin ng tubig baha na malakas ng paghugos ng tubig baha mula doon sa kabundukan ng San Mateo Montalban na mapipirmi titigil sa Marikina kaya nagbabaha diyan sa banda ng Marikina Center sa may 'di ba may SM. Pagka hindi yan naitaboy, nagkaroon ng diversion papunta sa Laguna Lake sa pamamagitan ng Manggahan Floodway, lulubog, mapipirwisin ng gusto ang parte niya ng Marikina, Pasig hanggang doon sa Kamaynilaan. Kaya pag napuno ang lawa ng Laguna, saka lamang pakakawalan ng naimbak na tubig sa lawa kapag humupa ng baha sa mga tabing lugar sa Ilog Pasig para i-diskargang papunta sa Manila Bay. So, i-diskarga lang. Mula nang magawa Manggahan Floodway, ang mga bayan-bayan sa baybayin ng Rizal at Laguna ay madalas na tumatagal ang malalang pagbaha. Naganap nga noong October-November 1986, yung pagbahang tumagal ng 2 buwan na talagang ang inundation. Nagresulta ito ng maraming napinsala at namatay dahil sa gastroenteritis. Gastroenteritis, yung talagang waterborne diseases ang mga nagsulbutan ng panahon niyo ng 2 buwan. Ngayon, kaya naalarmahan ang mga kinaukulan, lalo ng autoridad. Inamin mismo ng mga sangkot sa proyekto. Ito mga proyekto, mga eksperto noong May 1914. Yun daw palang Manggahan Floodway na ginawa para protektahan ang sentro ng Kamaynilaan ay generantiyahan para sa tinatayang 100 taon. Yung pagbaha, maproteksyonahan ng Kamaynilaan sa loob ng 100 taon. So, ibig sabihin ko, 1986 hanggang 2086, dapat protektado tayo na wala yung pagbaha. Wala yung masamang epekto, masamang resulta ng baha. Pero mula nung ginawa yung Manggahan Floodway, lalong tumindi ang problema ng pagbaha, lalong-lalo na rito sa parte ng Rizal, Cainta, Taytay, sa banda ng Napindan, Taguig, ng Pasig. Doon sa area ng Napindan at dito sa area ng floodway na malapit.
na pinanggagalingan yung pagtaas ng baha. Doon lumalabas kasi sa sa floodway at doon naman itatapon sa Napindan. Kapag kaya, yung naging resulta nito ay hindi natugunan. Hindi natugunan. At ito pa yung naging isang parte ng karugtong ng proyekto na yan, no, ng flood control, yung Napindan Hydraulic Control Structure. Nilagay doon sa Napindan kasi kabilang niya nga yung sistema ng flood control. Pero ang pinto, yung mga gate na inilagay para ma-regulate yung natural na daloy ng pasok at paglabas ng tubig sa Laguna Lake, na dadaan sa Ilog Pasig para itapon sa Manila Bay. Ang naharang nito, yung tubig alat na mula sa Manila Bay. Yung tinatawag ba natin na salination na lubhang kailangan para sa balancing ekolohiya ng lawa, nawala. Lawa na, wala na naputol Imbis na magkaroon ng salination para maging masigla yung biodiversity ng ating lawa, eh, na nabawasan. Kaya nabawasan ang ikinabubuhay ng mga mangingisda doon nabubuhay sa lawa ng Laguna. Yung lawa ng Laguna yan ang ikalawang pinakamalaking lawang pangisdaan sa buong Pilipinas at ikalawa o ikatlo sa buong mundo. Kaya ang karagatan ng mapapansin po natin na yung balasing kalisasan, pag yan ang nasira, maraming masisira din ang kabuhayan. Ang karagatan ng Manila Bay, mapapansin naman natin, dyan tumatapon nga yung tubig, eventually para dyan ma-dispose. Ang alon po nito hanggang sa Bulacan, Pampanga, Cavite. Ganun po yung itsura ng Manila Bay. Talagang nakapalibot. Doon nakapalibot yung mga probinsya na yun, yung Kamaynilaan, Pampanga, Cavite, Bulacan. Kabilang sa pinaka-importanting fishing ground dito sa ating bansa. Ngayon masasabi natin tuloy na at talaga naman na totoo, ang Manila Bay at ang Laguna de Bay ay masasabi nating natural heritage sa pamanang kalikasan. Ipinagkaloob sa atin to ng natural ng kalikasan, ng Diyos para pakinabangan natin, ikabubuti natin, ikabubuhay natin. Kaya napakalaking pakinabang, marami tayong dapat pangalagaan. Kinakailangan nating umakto as stewards ng kalikasang ito na ipinamana sa atin. Ngayon, mapapansin natin ang lokasyon ng mga binabanggit nating dalawang malaking lawa na ito, ng Manila Bay at saka ng lawa ng Laguna na pinagdudugtong ng Pasig River at yung mga kabayanang nakapalibot dito, ang masasabi natin, ito ang rehiyon ng mga Tagalog na unang nagbuklod sa adhikaing nasyonalismo at pakikibaka para sa pambansang kasarinlan. Natatandaan ba ninyo yung unang battle ng paglaban sa Bangkusay, di ba? Nagtipon-tipon yung mga nanggaling pa ng Pampanga, lumusob sa Kamaynilaan, tapos para ipagtanggol yung ipaglaban-laban sa mga dayuhan. Yun ang simula, Pero nagpatuloy yung pakikipaglaban na yun hanggang sa panahon ng Kastila. Kaya nga yung Katagalugan ng pinagsimulan ng 8 star ng ating watawat. Kaya kung tutuusin, dito sa lugar sa rehiyon ng Rizal, Kamaynilaan, dito simulang umusbong ang Suloy at sumulong ang makabuluhang pagbabalikwas at pag-unlad. Ano po? Yan po yung ating komparensya ngayon ng Suloy. Ang Suloy ay nasa probinsya ng Rizal at sa karugtong at katabi nitong Kamaynilaan na masasabi nating sentro ng ating bansa. Narito ang kabuhayan, ang pamamahalang politikal at sibil, narito ang industriya, sentro ng komersyo, transportasyon at iba pa. At lahat-lahat na. Susunod, slide, Parañaque Spillway. Ipinangakong sinabi na ipinangakong magkakaroon tayo ng Parañaque Spillway bilang alternatibong lagusan ng umaapaw na tubig sa Laguna Lake. Yun lang kasi ang paraan Ito sana ang shortcut na dadaluyan ng tubig baha papunta sa Manila Bay. Gayon man hindi ito natuloy dahil ang sabi nila, mga middle class subdivisions daw ang tatamaan ng proyekto at ito'y napakamahal na bayarin para sa gobyerno.
Ano ang naging ending? Ang pinagdusa yung mga Rizaleño. Lalong-lalo na yung sa lugar nga ng Taytay, Cainta, Pasig, Taguig. Tayo po ang pinagdusa. Nakapagawa nga sila ng bilyon-bilyon, multibilyon na mga proyekto. Pagkatapos yung na lang makakabigay ng makakaluwag na solusyon, eh hindi pa nila ibinigay sa atin. Yung Napindan, ang tawag dito, yung spillway sa Paranaque. Kaya nauwi sa wala po yun. Eh yun po yung pinangako, panahon po ng martial law yun. Eh pero ngayon, wala nang martial law, eh hindi pa rin natutuloy, hindi pa rin nagagawa, hindi pa rin na ibibigay. At meron may ibang proyektong ginagawa, katulad na itong Laguna Lake Highway. Tingnan po natin itong Laguna Lake Highway na ito. Slide ito, panibago. Sinimulan ito noong 201. Sige po, advance na po. Yan. Sinimulan to noong 201, pero pansamantalang natigil dahil sa protesta ng alyansya ng mga grupo ng concerned citizens. Mga citizens, mostly from Taguig. Taguig, yung mga barangay ng Taguig, Santa Ana, Bikutan, Napindan, yan. Tsaka siyempre Pasig at yung Taytay. Yung Taytay naman, dito lalo na sa parte ng arenda, lupang arenda, kasi marami pa ding mga informal settlers dito na masyadong naapektuhan. Nung pinrotesta nila yan, nagkaroon ng komperensya noong 2002. Pagkatapos ng malaking convention na to ng mga concerned citizens na tumututol sa Laguna Lake Highway, nagkaroon ng vigil rally sa harapan ng Japan Embassy dahil isa sa mga funding agency ng project Hapones kaya doon nagkaroon ng protesta para dito sa Laguna Lake Highway. To remind nga pala, no, itong Laguna Lake Highway na to, ito rin yung otherwise known as C6 Mega Dike Road. Mega Dike. Road ito pero Mega Dike. Ang kahabaan nito tumatawid sa Napindan Taguig. Ayan, magdudugtong At sa lupang arenda at Sinchitapayan, ito yung ng Taytay. Ito yung resettlement area ng mga urban poor. Ipinagmamalaking makakaluwag daw ito sa daloy ng trapiko. Makakaluwag na sa daloy ng trapiko. Kaso, aminado mismo si dating DPWH Secretary Mark Villar na sabi niya ganito, ang silbi ng C6 Dike Road ay bilang armored elevated dike na nagpoprotekta lamang sa Taguig laban sa pag-apaw ng baha sa Laguna Lake. Nahuli sa sariling bibig ang isda. Wala sa agenda ng C6 Dike Road na protekta ng pagbaha sa bayan ng Taytay at mga katabing bayan ng Pasig, Cainta at ng iba pa na apektado ng pagbaha. Ang nabigyan ng pabor dito, pansamantala, at least yung Taguig, yung lugar ng Taguig. Ngayon, makikita rito na resulta, hindi isinaalang-alang ang ikta-iktaring sakaan at pangisdaan na nasira sa Taytay at Taguig. Marami nasirang pangisdaan doon sa pagkakalagay ng dike. Nasira ang pangisdaan. At may mga taniman pa, lalo na sa Taytay at Taguig. At higit sa 3 dekadang nasa alanganin ng naging seguridad sa paninirahan ng mga urban poor sa floodway at public resettlement site ng lupang arenda ng Taytay. Kasi marami rito sa resettlement area na to nang galing sa San Juan, ng San Juan Metro Manila. Nung patapos ng People Power Revolution, may mga hinakot ng mga tao na dito nag-migrate, dito nakatira, dito tumira sa resettlement area, sa iba pang parte ng Rizal nang galing, pumunta riyan, sa iba pang parte ng Metro Manila, pumunta riyan. May mga taga-Tondo pa nga na tawag dito, na-meet ako. Doon sa lupang arenda na yan. At meron pang taga-ibang probinsya, tatawid ka pa ng Kabisayaan, hanggang meron pang galing ng bandang norte na nagbabaka sakali na pumunta sa malapit sa Greater Manila area, sa GMA, sa sentro ng kabuhayan, ng komersyo, ng everything dito. Kaya sila napunta rito at dito nga bumagsak sa lupang arenda na ito, na resettlement area. Next slide, doon sa Expressway Road Dike na manggagaling simula sa Taytay, Binangonan. Meron kasi gagawin na road dike na yan
Papalibot at kukulong sa baybayin ng lupang arenda. Hanggang Tayuman, Binangonan yan. Lumilitaw na sa road dike na yan, may kasama sa plano yung bang industrial commercial park na ilalagay na tinatayang merong 2,000 hektarya ang sasakuping lawak ng reclamation. Magtatambak, maliban pa doon sa road dike, meron pang mas malapad na area na tatambakan, i-reclaim yung 2,000 hectares yun para doon dadaan yung roadway na yan ng dike, road expressway road dike mula Taytay hanggang Binangonan. Magkakaroon ng embankment, magkakaroon ng reclamation. At siyempre, pati yung mga embankment doon sa mga ginagawang mga road dike na ito. Ang mangyayari tuloy, liliit ang lawa, kikitid ang lawa. Nagtambak na magiging mas mataas ang pagbaha. At siyempre, karugtong yan, meron masisira ang biodiversity ng ating kalikasan ng lawa. Maraming maapektuhang pananiman, maapektuhang pangisdaan, at yung mga madi-displace na mga urban poor, at kahit na yung mga maliliit na private uh, proprietor ng mga lote-lote yan, maitataboy din sila kasi maapektuhan sila ng pagbaha. Ngayon, mapapansin natin, kung ganyang kalaki 2,000 hectares, ilang bundok kaya ang titibagin para itambak sa kopya ng road dike at industrial park na yan? Gaano kalawak ang mga tanimang sakahang mawawala? Ang pangako, luluwag at bibilis ang daloy ng trapiko, negosyo, komersyo, dadami ang trabaho, ulod ng ekonomiya, asenso Rizaleño, magkakamit ng progresong gaya ng Bonifacio Global City, BGC daw ng Taguig. Puro pag-asenso, puro traffic na iluluwag ang pinapakita nila. Pero hindi nila sinasabi yung masamang epekto na mangyayari para sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa laylayan, yung mga maliliit. Ang dating perwisyo ng road dike sa Cainta at Taytay, nangangahulugan, hahawa, aabot hanggang Anguno at Tayuman, Binangonan. Marami ng lalawak na yung epekto nung dati ang nagdudusan ng gusto Taytay Cainta. Ngayon, unti-unti na papunta na sa Angono Tayuman. Next slide. Yan po yung nasa slide yan. Yan ang ating yan ang commercial industrial park na natatabunan. Yung portion yan, umaabot ng 2,000 hectares yan. 2,000 hectares ang yan. Ang sasakupin yan. 2,000 hectares, gaanong kalaking bundok yan? Ikibagin. At ito nga pala, paalala natin, dito sa Taytay, yung quarry, merong quarry dito sa Taytay na minsan namin pinuntahan ng sometime in 2012 tayo para iprotesta na yan, ipasara. Hindi pala, mga 2009 yun, o 2010 dahil nga dun sa nangyari sa Ondoy. Pagkatapos, meron pa rin quarry, madaming mga quarry pa dito sa tri-boundary ng Taytay, Antipolo, Angono. Taytay, Angono, Antipolo. Tapos may mga quarry pa tayo may mga quarry pa tayo sa Binangonan. Sipin mo yan saan nila kukunin? Doon nila kukunin yan. Kung noon, nadali na tayo ng gusto sa baha, sa mga mudslide noong panahon na yun. Mas lalo nito, 2,000 hectares ng tatabunan. Surface pa lang yun, yung volume hanggang sa ilalim. Gaano kalalim yung tatabunan na yun para mag-settle down at tumigas yung lupa na yun. Gagawin mong industrial and commercial park. Ganun po, katindi yun. Kaya, next slide please. Kaya, nakakapangamba maulit yung flash flood, mudslide, abot sa hanggang binti ang burak, hanggang balikat na pagbaa sa mga mabababang lugar na malapit sa mga quarry sites at tabing lawa kapag tag-ulan. At maalala natin yung bangungot ng Undoy at yung Ulysses. Ayan po, makikita nyo, talaga namang ang laking perwisyo niyan. Lahat tayo nagulantang. Ang dami kung sino-sino, kung ano-ano sinisisi natin.
Pero hindi natin alam, lahat tayo pala may contributor diyan, ano? Sinasabi ko ng lahat, ano, hindi lang yung masamang ano ng mga malalaking tao, ng mga maimpluwensya na sinisira nila ang kalikasan sa pamamagitan ng itong mga pinag-uusapan nating quarrying, reclamation, etc. Pero tayo rin, yung pagtatapon ng mga mali ordinaryo tayo, pagtatapon natin ng basura. Kasama po yan, ano? Kaya lahat tayo diyan guilty in one way or another in different degrees. Next slide. Kaya doon sa Laguna Lakeshore Road Network naman, ano, may phase 1, sa kaliwa. Yun po yung ano, yun nasa kaliwa phase 1. Yung phase 2 po nasa kanan. Katatalakay natin yung phase 2 kanina, yun, yung kaugnay yun. Yung sa phase 2 sa kanan. Pero konti lang nung phase 2 yung tinalakay natin kasi hanggang Binangonan lang eh. Pero ito, hanggang Laguna na ito, tatapos tayo sa Laguna eh. Ngayon, punta tayo sa Laguna, yung sa phase ng ano ng itong road itong Laguna Lakeshore Road Network na to sa phase 1 sa Laguna. Dito sa western side, sa left, ano? Ang Laguna Lakeshore Road Expressway na ito, siyempre, ganun na naman sabi nila, maluluwag ang traffic, gaganda ang kabuhayan, etc. etc. Para sirang plaka na tayo, no? Kaya sirang plaka rin tayo, ulit-ulit din natin yung kanilang mga ano, yung kanilang mga kasalanan, ano? Kaya dahil paulit-ulit din naman yung ginagamit nilang ano, palusot eh. Oh, itong mangyayari, itong project ito mula po Bikutan, Taguig hanggang Calamba, Laguna. Ang 10 kilometrong hilagang bahagi, ano, mula doon sa Bikutan, ang 10 kilometro mula doon pababa ay mahina ang natural na latag ng lupa. Kaya nangangailangan pa ng ground treatment. Alam po ng mga engineer dito, kung ng mga expert dito, kailangan ng mahusay na ground treatment para umangkop at tumatag yung anumang isasagawang embankment reclamation. Lalo na, ang ire-reclaim po dyan, lumalabas, ay tinatayang 700 na hektarya. 700 na hektarya, ayan, no? Makikita nyo, naka-blackin yung ano, doon sa slide. 700 hectares po yan. Natatabunan nila. Ngayon, ito assumption, dahil siguro kung base na rin doon sa mga analysis o ano, deklarasyon ng mga eksperto, lalo ng mga volcanologists, ano, itong embankment na ito, lumalabas ano, kaya kinakailangan patibayin mo yung lugar na yan kasi meron pala tayo malaking problema dito sa Lindol. Itong bahagi na yan, sa bandang left nung ano, sa papasok ka pa ng konting inland, pakaliwa, nandyan yung ano, yung tinatawag na merong fault segments ng Lindol. may fault line, yung segments ng fault line ng Lindol. Isipin mo yan, pag ay nagkaroon ng malakas na lindol, pero po mahahati, yung gilid na bahagi ng lawa, ng gilid na bahagi ng island, ng kalupaan, tatapon sa kalawa, o pantangganan, mahahati. Parang gano'n, ano, mag-imagine kayo napapanood mo sa sine o yung mga actual na footage ng ano, ng mga nangyayaring mga erosion. No? Pag nagkaroon ng malakas na lindol, yung gawin niya ng Bikutan Muntinlupa Expressway dike, kapag yan ang nasira, lalo na kung matatapat sa napakataas ng level ng tubig, kung high tide, isipin mo yung hatawang ang malatsunawing daluyong na magdudulot ng napakalaking sakuna. Sa dakong iyan, sa dakong iyan ng Laguna, Metro Manila pa yan eh. Metro Manila pa yan eh. Sa dakong yan ng Metro Manila at pati papunta ron inland sa sa Maynila, sa sentro ng Maynila. Yan po magiging epekto niyan kapag nagkaroon ng lindol. Huwag naman sana. Pero hindi natin kayang pangunahan ng kalikasan. May sariling hataw yan, may sariling gusto yan. Pag naningilang kalikasan sa atin, wala tayong magagawa. Hindi marunong magpatawad yung kalikasan. Hindi pwedeng teka muna. Hindi pwedeng hindi ko alam. Basta pag humataw, naningil yan, sa ginawa nating kalokohan sa kalikasan, magbabayad tayo. Okay, next slide please. Pasig River Expressway, yung sinasabing Parex. Nakpo, ito Parex. Yung Parex na yan ay kalsada sa ibabaw ng ilog. Kalsada sa ibabaw ng ilog. All elevated expressway po yan. Joint venture ng Philippine National Construction Corporation o PNCC at San Miguel Holdings Corporation. Kita mo, may business interest talaga ito eh. Ulit na naman tayo.
Paulit-ulit para sirang plaka. Ambisyon din ito na mapaluwag ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan ng metropolis. Ang simula nito sa Regional Road 10 sa Maynila at magtatapos sa Southeast Metro Manila. Ibig sabihin nito, imo-modernize ang transportasyon para i-connecta ang western at eastern cities ng Manila. Ang Manila Bay at Laguna Lake ay pagdurugtungin ng Parex sa River Pasig. Pagdurugtungin ang Manila Bay at Laguna Lake ng River Pasig, ng Parex. Di ba? Yun pa rin ang konsepto, ang filosofiya ng sinaunang ng sinaunang kaayusan ng ekonomiya, politika at industriya natin, no? Na pinapaunlad natin. Pero ang kaibahan nito, yung pa rin, basically yung pa rin, pauunla rin, pero lalagyan ng kalsada sa ibabaw. Sa unang tingin, para sa madaling, madaling, yung basta umuoo na lang, maganda. May kalsada sa ibabaw, may overhead. Pero, isipin nyo, slide. Halos 80 civil society organizations ang nagdeklara ng pagtutol sa proyektong ito. Ayon sa kanila, labis na matimbang ang pinsala kaysa benepisyong idudulot ng Parex. Mas mangingibabaw ang nakikita nilang mga banta sa kalikasan at cultural sites sa bahaging masasagasa ng proyekto. Di ba sa area ng Pasig? Dahil nga ito ay makasaysayan, ang dami mga heritage sites dito sa area ng Pasig. Simula ka sa Intramuros, doon sa point number 1 sa Tondo, papunta rito sa Napindan. Kaya dulo-dulo nito na 2 parola Heritage sites na yun Yung parola ng Napindan, saka yung parola ng Tondo na nasa Manila Bay. Heritage sites na yun. Yung mga building pa dyan. Yung pang mismong ilog na yan na naging saksi sa maraming kabuhayan at pakikipaglaban ng salinlahi ng bayang Pilipinas. Nandiyan po na bumabaybay po sa Ilog Pasig. Kaya yung mangyayari dito, maharang at papapangitin ng Parex ang tanawin at mga istrukturang pamana sa tabing ilog. Eto, kung may nakikinig sa ating mga arkitekto, alam nila to lalong mangangaunti ang pampublikong green space at open space. Architectural principle to. Kinakailangan meron kang open space, may green space ka. Pag magtatayo ka ng kahit anong istruktura, hindi pwede yung bara-barabay, tayo. Basta kumita lang yung basta may proyekto lang para kumita lang yung mga korap, di ba? Ganyan Kaya pabilisan ng kuha ng kontrata, pabilisan ng gawa ng proyekto Pero kung matino ang pangangalaga natin sa ating kalikasan, meron tayong pag-unawa, pagkalinga sa kinabukasan ng salinlahi, malalaman natin na mahalaga pala itong green space na to. Green, para makahinga tayo ng maginhawa, maluwag, may kalusugan. Open space, para makakilos tayo ng maluwag, ng payapa. Doon lahat po yun. Masasalanta ang pangkalahatang urban ecosystem. Yung ecosystem ng buong ng urbanisasyon natin, maapektuhan. Biro mo halos wala na yatang lugar na titignan ka puro sementado na. Ang matitira na lang yung tubig na dinadaanan diyan na bububungan mo ng tulay, bububungan mo ng kalsada. Sa pananaw ng Advocates of Science and Technology for the people, yung agham sa mga agham, ang ganap o bahaging pagharang sa natural na sikat ng araw ay makakaapekto sa nalalabing food chain sa ilog. Mula sa pinakamaliit na organismo hanggang sa nalalabing mga uri ng isda at halamang tubig ay maaapektuhan ng marahas na pagbabago. Marahas na pagbabago, drastic change. Yung palang mangyayari na to, drastic change ito. Bakit drastic? Papatayin mo yung food chain Yan ang pagpapatuloy ng kabuhayan, ng buhay, ng biodiversity natin. Kinakailangan magpatuloy yan dahil kung wala, pag namatay yan, wala tayong kakainin, wala tayong food security. Diba? Maraming kaugnayan. Dugtong-dugtungan yan. Kung sinasabi natin diyan dumadaan yung
Diyan dumadaan yung mga nagko-komersyo, diyan dumadaan yung mga nagko-komunikasyon. Meron din diyan dumadaan na buhay. Buhay, ano? Na pwede natin pagsimulan para sa pagkain. Kaya hindi parex ang solusyon sa dagsa ng trapiko. Kasi laging trapiko ay tinuturo nila eh. Siguro dahil sa visit ng mga tao sa traffic. Hindi solusyon ang dagsa, hindi solusyon ng parex sa dagsa ng trapiko. O kahit na ano pa mang ano, kalsada, pagpapalaki ng kalsada. Mag-aanyaya lamang ito ng panibagong dagdag na traffic na pupuno sa mga bagong dagdag na expressway, bagong dagdag na kalsada. Maglagay ka ng dagdag na kalsada, dagdag din ng tao. Ang nagsusumiksik na traffic ay sanhi ng sistema at pulisiya na kung saan ay nakasentro sa Kamaynilaan at sa kalapit nitong rehiyon ang pambansang ekonomiya, komersyo, industriya, transportasyon at maging ng pamamahalang sibil at politikal. Ang dapat na ipundar at ikalat yung development. Yun ang paramihin mo, paramihin, ipundar, ikalat, yung development sa iba't ibang rehiyon. Huwag dito lamang magsumiksik sa metropolis. Pag dito tayo magsumiksik, natural, dito magsusumiksik ang lahat ng tao. Ultimo yung ang alam lang ay magbungkal ng lupa dahil walang komersyo, walang pera, papipilitan pumunta sa syudad kahit na magsumiksik sa mga gilid-gilid ng mga sapa na delikado, yung nagiging informal settlers o napapasok sa mga sindikato, nagiging biktima ng kung ano-anong masasamang hanap buhay, krimen. Hindi sana magkakaganon kung ipinalaganap natin, pinalawak, pinarating natin ang development sa ibang rehiyon, hindi lang dito sa Imperial Manila na sinasabi. Kaya misnomer yung Imperial Manila eh. Kung tutuusin, kung meron lang tayo na sapat na pagkalinga, pag-unawa sa kalikasan, pagkagusto na magkaroon ng para sa mabuting ikabubuting pangmadla, sa mabuting kabuhayan ng lahat ng tao. So eto po, sa Manila Bay Reclamation slide. Maraming pribadong grupo, negosyo at ahensya ng gobyerno ang nagsusulong ng reclamation sa Manila Bay. Ang pangunahing motibasyon nito ay lumikha ng karagdagang espasyo para palawakin ang Metro Manila. Gawing megacity ng 12 milyong populasyon, gamitin itong komersyal, industrial, at nilikha ng marami pang pamayanang urban. Next slide. Mayroong 20 nakaplanong reclamation project sa Manila Bay na sa 9,000 hektarya ng dagat. Mas malawak pa ito kumpara sa 4 na laki ng siyudad ng Makati, 4 times ng Makati. O kahit na pinagsama-samang laki ng Manila, Makati, Pasay, San Juan, Pateros. Laki. Ganyan kalaki yan. Ang reclamation, next slide, ang reclamation ng salarin sa pagtaas ng level ng tubig sa Manila Bay. Sanhi ng malawakang pagbaha at abnormal na daluyong kapag may bagyo. Lubang na apektuhan ng buhay ng mga residente, gayon din ang pagtigil ng mga lokal na gawaing pangkabuhayan. Partikular ang mga nasa mababang lugar. Sabi nga ng isang scientist, marine scientist at conservationist, yung tatambakan mong dagat, ecosystem yan. Akala natin buhangin lang yan, pero may buhay yan. May isda, may mga shells, iba pang organism. Kailangan din nating tingnan yung mga maapektuhang mga lokal, yung livelihood nila. Kaya mula Agosto 2023, sinspin din ng DENR ang lahat ng 22 reclamation projects sa Manila Bay na inaprubahan ng Administrasyong Duterte. Kasunod nito agad na nagbuo ng mga grupo na eksperto siyentista para magsagawa ng cumulative assessment at environmental impact ng reclamation sa Manila Bay. Bursod nito ang pagbaha kamakailan sa Bulacan at Pampanga. Next slide. So ganyan po yung nangyari sa atin. Next slide. So ano kaya natin gawin? Ano pwede natin gawin? Siguro sisimulan ko sa medyo hypothetical, pero gusto kong ipaalam sa inyo na meron tayong National Cultural Heritage Law. Ito, newly amended ito ito yung RA 11961. Narito, gamitin natin itong Natural Cultural Heritage Law upang proteksyonan ang ating pamana, kultura at kasaysayan. Kasi ginamit natin ito dun sa
kapag tinatalakay natin o nagbibigay tayo ng reklamo, hinihingan tayo ng opinion o standpoint dito sa mga issue na to. Lagi natin isinasite itong national cultural heritage. Ngayon, tignan natin, maganda tong natural cultural heritage ito. Pansinin natin, no, minandate ng ng batas na ito na gamitin yung yung CHED, yung DepEd, yung CHED, saka yung TESDA para palaganapin yung pag-unawa, edukasyon para sa cultural heritage. Gamitin 'yon. At ang isa pa rito, maliban diyan, yung mga LGU talagang minandate na talaga ng government na kumilos sila para obligay ng gobyerno ipatupad yung mga probisyon na nangangalaga sa sa kalikasan. At ito tungkol dito sa heritage, yung magkaroon ng cultural mapping. Minandate na to kasi ang dahilan ng mga ng karamihan ng mga politiko, ng mga namumuno maski yung matataas na opisyal ito, danas din namin ito sa Taytay. Hindi daw nila alam yun. Yan ay tungkol sa mga heritage, sa mga karapatan. Hindi nila alam. O talaga na magmamaang-maangal lang sila. Hindi nila alam. Kaya ito, minamandate na ngayon itong newly amended law na ito. 2 months pa lang itong batas nito Itong RA 11961 na to Ayun. Kaya dapat talaga maintindihan natin ito. So meron tayong dalawang batas na magagamit dito. Meron tayong batas na magagamit na ito, itong RA, yung Cultural Heritage Law na ito. Next slide. Yan. Ngayon, dako tayo dito sa itong writ of mandamus. Yung Supreme Court kasi, trigger dito ng mga nangyaring mga pagbaha, yung mga kaso datin dito lalo na sa Manila Bay, dahil nga rin dito doon sa meron tayong nilabas sa batas in 2008 pa yung climate change law, yung nagdudulo tayo ng para magkaroon tayo ng mga ng mitigation, ng mga disaster mitigation dahil sa nakikita yung madalas na pagbaha, mga extraordinary mga karanasan na ganyan ng pagkasalanta. Lalo na ngayon na tumaas yung kaso nung mga pagdami ng pagtatambak sa Manila Bay. Kaya naglabas ng nauna na naglabas ng writ of mandamus ang Supreme Court. Ang presidente dito hindi dapat ang Supreme Court ang nagbibigay nito ng utos pero dahil hindi makatiis dahil sa hindi kumikilos ng tama ang mga agencies ng government, ang national hanggang local hindi sila kumikilos kaya nag-issue ng writ of mandamus. Ayan po yung nasa slide po, yan po yung mga mandamus organization o mandamus agencies na sinasabi. Pero kaya na itong huli na pinahintuyang reclamation sa Manila Bay. Nag-operate na naman yung writ of mandamus yan, yung effect niya nung writ of mandamus na yan. Kaya iniimbestigahan ulit yan, nagkakaroon ulit ng pag-aaral. Dapat sana noong una pa pinag-aralan na yan at kung pinag-aralan man, yung mga nag-submit ng mga proposal ng kanilang mga critic doon sa mga sitwasyon yan hindi nila pinakinggan pero ngayon siguro naman pakikinggan nila. Dahil nag-issue na ng stoppage, na patigil muna yung reclamation na yan. So, yan, yung writ of mandamus na yan. Okay. So, next slide. Ngayon masasabi ko dapat talaga dito kung tutuusin ang solusyon dito, binigay ko lang yung dalawang yung batas yung writ of mandamus at saka itong heritage law. Pero kung tutuusin, dapat all throughout dapat meron tayong sariling tindig. Dapat makiisa tayo, kumilos tayo. Yan ang dapat natin gawin. Kung sa panahon ba na meron tayong magagawa o kinakailangan natin magsalita, kumilos ba tayo? Nagsalita ba tayo o nagsawalang bahala? Kaya may paghamon din yan sa atin Dalang nakataya dito, hindi na lang tayo, kundi yung hanggang sa susunod na henerasyon. Kung noong problema, sinasabi natin, 1901 pa lang, problema na yung pagbaha na yan. Hanggang ngayon, 2023 na tayo, yung pa rin ang pinag-uusapan natin at lalo pang lumala. Hundreds of years na yung pinag-uusapan natin, sinasabi nila solusyon, hindi pa rin nagagawa, lalo pang tumitindi. Yan po yung problema ng ating ng development. Kaya next slide please. Kaya ang masasabi lang natin wala talaga kailangan talaga kumilos tayo.
Ngayon, ito, yung tinalakay ko, ito lang yung mga pangunahin, itong mga binanggit ko mga projects, ito lang yung mga pangunahin na nakadikit dito sa ating region ng Laguna Lake, Manila Bay, at saka ng Ilog Pasig. Yung iba rito, may kaugnayan din. Kaya, bagamat hindi lang natin masyadong natalakay at mas marami pa. Ay, ito mga nakalagay sa slide natin, ano? Hindi ko mabasa, no? Yung Angono petroglyphs, ano, hindi ko alam kung ano magiging epekto ng itong magiging pagbaha na to. Heritage UNESCO yan eh. Registered ng UNESCO yan eh. Yung heritage property natin, yung Napindan lighthouse, yung ano tawag dito, yung lighthouse sa Napindan, no? Tapos meron pa tayo meron ba tayong may epekto ba yung ginawa nila sa ginagawa nila sa Kaliwa Dam. Ayan, may epekto yan, may kaugnayan tayo diyan eh. May epekto yung ay sa Pakil sa Laguna, yung reservoir na ginagawa diyan sa Pakil, pinoprotesta rin yan. Tapos yung dito sa pinagtatalunan dito sa La Mesa Dam. Meron din tayong kaugnayan dito. Meron ba tayong ginagawa? Hindi na natin matatalakay, marami pa yan. Marami pa yung mga bagay-bagay na mga issue na yan na may kaugnayan sa kalikasan at pamana ng ating bayan. At lahat yan ay masasabi natin pang kasaysayang problema, napakahabang panahon. Ngayon ayoko mong sabihin pero kinakailangan ako magtapos. Pero hindi ako magtatapos. Iiwanan ko nakabitin yung aking pagtatapos. Kung hindi, iiwan kong nakabitin ng pagtatapos na ito doon sa larawan na nandiyan sa slide. Ano ang sinasabi dito? Defend our rights. Sige po, maraming salamat po sa inyo. Tapos na po aking Maraming salamat po, Ginoong Jose Ding Fernandez, sa pagbabahagi sa amin ng inyong kaalaman tungkol sa mga kaakibat ng pagsusulong ng kaunlaran para sa pangangalaga sa pamana, kultura, at esensyal na pangangailangan ng tao. Pagbati po para sa ating mga tagapagsalita sa huling sesyon ng ating ikalawang pambansang kumperensiya sa kasaysayan at pamanang Rizalenyo. Isang paalala bago tayo magtungo sa presentasyon ng tula ni Binibining Arian A. Sison, hinihikayat po natin ang lahat na makilahok sa ating talakayan. Para sa mga nasa Zoom, maaari pong gamitin ang chat box at para sa inyong mga tanong. At para po sa mga nasa FB Live, maaari nyo pong gamitin ang comment section para sa inyong mga tanong at opinyon tungkol sa paksa. Maraming salamat po. Magandang gabi mga kapwa Pililianon. Muli, ang pangalan ko ay Arian Sison. Hahandugan natin ang ating mahal na bayan ng isang tula sa patuloy nitong pagbangon. Ang titulo ng aking tula ay Riqueza en Medio del Arrozal. Naniniwala ka ba na marami ang masisipag na mamamayan? Naniniwala ka ba na ang kasipagan ang susi sa kaunlaran? Na may pag-asa sa bawat iskinita ng iba't ibang kabayanan at may liwanag na sisibol para ipagtanggol ang kaban ng bayan? Kung naniniwala ka, ano bang aksyon ang nararapat? Isa ka ba sa unang kikilos at magiging karapat-dapat o mananatiling aasa sa mga taong nagsasabing sila ay tapat at nangangakong gagawin at ibibigay ang lahat-lahat? Nasakop ng Espanyol ang lugar na iyong kinalalagakan. Ang iyong pangalan ay nakabase sa dayuhang minsang nanirahan na may kontribusyon sa pinanghahawakan mong karangalan. Natapos ang pananakop ngunit nanatili kang pinipitagan. Napansin mo ba, o mahal kong bayan, kung gaano kakasipag? Isang ekstensyon na bumukod upang subukan ang pagiging panatag.
Kahit kakaunti lamang ikay lumaban at nanatiling matatag, hindi na baliwala dahil nagbunga ito ng isang dakilang bansag. Simula pa nung una, kapag walang tiyaga, hindi ka tatamasa. Kaya't ang mga namumuno ay nabubuhay sa pagbubungkal ng lupa. Aasa na magiging maganda ang ani sa paglalagay ng pataba at maghihintay sa panahon ng anihan gaano man ito kahaba. O bayan ko, kilala ka sa malalawak na palayanan at taniman. Tinaguri ang Greenfield ng Rizal, ikaw na pinagkukunang yaman. Patuloy na umani ka nawa ng mga mamamayang may paninindigan at patuloy na araruhin nawa ng kaunlaran ang bawat kasipagan. O bayan ko, noong una, ikaw ay tinaguriang sang maliit na baryo. Ngunit tingnan sa ngayon sa kaunlaran ito'y sinasalungat mo. Hindi na ikaw ang batang bersyon na kilala noong unang panahon. Lumago ka, tulad ng mga tanim na kailanman hindi maglalaon. O bayan ko, kitang-kita ang kulay luntian sa iyong kapaligiran. Masaganang masagana ang iyong gobyerno at tao sa pamayanan. Dinidilig ka ng masasayang ngiti sa mga proyektong ginagawan at masigasig na inaalisan ng pesteng sumisira ng kaginhawahan. Sa siyam na kabukiran na meron ng isang tulad mo, sino ba naman ang magtatangkapang manira at manggulo? Takungan, Wawa, Bagong Bayan, Imatong at Hulo, Halayhayin, Malaya, Nyugan at Kisaw na pinag-aararuhan ko. O magpatuloy nawa ang gobyernong magbubukid na nagpapaunlad sa iyo, na nagpupuno ng aning katapatan at katotohanan sa kamalig mo. Ito, ang yaman na natuklasan ko sa pamamalagi sa piling mo o bayan ko. Ikaw, ang palayang nagbibigay ng yaman na higit pa sa mamahaling ginto. Pililya, ang ngalan mo. May pusong isisigaw, ako'y kabahagi nito. Masugid akong magtatanim ng karangalan at sariling paglago. Nangangako na ang kasaysayan mo sa iba ay hindi itatago. Muli, aking tinuturan, Pililya, ako'y pananim mo, sa anihan ay handa na ako. Maraming salamat po. Talaga namang mahusay ang pagbigkas at pagsulat ni Binibining Arian A. Sison sa kaniyang tula. Pagbati sa ating mga taga-subaybay mula sa sangay ng mga paaralan ng lungsod ng Taguig at bayan ng Pateros, SDO Tapat, at Napindan Integrated School, SDO Tapat. Ngayon ay magtutungo na tayo sa malayang talakayan. Hinihiling ko po kay Ginoong Giwa at Ginoong Fernandez na magbukas ng kanilang camera para po sa ating mga taga-subaybay. Para po kay Ginoong Harold Ian Giwa, mayroon pong tanong para sa inyo. Mayroon po ba kayong nakitang dahilan at pangyayari na nag-trigger sa gabi ng lagim? Ginoong Giwa. Ayun, magandang hapon, Prince. Pasensya na hindi ko mabubuksan yung camera ko dahil mabagal yung internet sa aking bahay ngayon. Kanina naglalag na ako. So yun, maraming salamat po dun sa nagtanong. Meron po bang nag-trigger? Yun po ba yung tanong? Nag-trigger doon sa gabi ng lagim na noong naganap noong February 25. Actually, itong tanong na to brings back the memories of my presentation last year. Kasi last year, tinalakay ko yung tungkol sa kahalagahan ng bayan ng San Mateo sa kabuuang kampanya ng mga Amerikano upang payapain or sakupin yung or tugisin na lang muna si Aguinaldo. Okay, sa kabuuan kasi mahalaga yung heograpiya. Doon sa heograpiya makikita natin yung kahalagahan ng San Mateo at Montalban. Kung titignan natin yung mapa, ang San Mateo at Montalban ay matatagpuan sa malapit sa Maynila. So anuman yung mga operasyon dito ng mga Pilipino ay lubhang makakaapekto doon sa kanilang kabuuang kampanya na payapain ang Pilipinas. Ikalawa, sa
sa mga lugar na ito dumadalo yung ilog kung saan pinagkukuhanan ng inuming tubig. Ang tinutukoy natin dito yung Marikina River. No, dati po malinis diyan umiinom, kinukuha yung inuming tubig ng buong Kamaynilaan. So ibig sabihin, napaka-crucial nung lugar para kontrolin, no? Kung sino may yung nagko-control diyan, sila yung may hawak doon sa vital installation na yan. At ikatlo, ang San Mateo at Montalban ay matatagpuan sa tarangkahan ng Hilagang Luzon papunta sa Timog Luzon. So ibig sabihin muli ano man yung operasyon dito makakaapekto doon sa layunin nila na ikulong si Emilio Aguinaldo sa Hilaga, gayon na rin yung pagdating ng mga supply ng pagkain at armas. So therefore, ang gusto nating sabihin, no, ang San Mateo at Montalban ay hotspot ng mga Filipino soldiers, no, yung mga Republican soldiers, wag natin sila tawagin mga insurrectos o mga rebelde. So ano lahat, no, yung kaya tandaan natin nandito sa San Mateo at Montalban ang general, no, yung pamosong general na si General Licerio Hieronimo. So gusto nilang tugisin si General Licerio Hieronimo para makontrol na yung itong area ng San Mateo at Montalban. Kaya dapat ka-hotspot. So kung yung sa tanong na kung may nag-trigger ba sa gabi ng lagim, yun, no? So ibig sabihin gusto na nilang wakasan yung anumang operasyong militar ng mga Pilipino sa lugar namin. So yun yung sa kabuuan. Tungkol naman sa parang local incident, merong immediate incident and it happened on August 24, 1900. Dito nahuli yung mga Pilipinong nagpapanggap na mga normal or ordinaryong civilian sa umaga at sa gabi sila pala talaga ay mga nakikipaglaban. So sa pag-aaral ni Reynaldo Eleto may nabanggit siya tungkol sa Amigo Warfare. Yung Amigo Warfare na yan, isa yan sa mga dapat nating aralin. So itong August 24, Amigo Warfare yan. So para mawakasan yung Amigo Warfare, no, ng mga Pilipino, isinagawa na nila yung pagsisiyasat at panloloob sa mga bahay. Kaya naman nagawa yung karahasan. Unfortunately lang kasi yung dapat sana na isang operasyon na tutugis doon sa general ay naging lunsaran pa ng mga karahasan, no? May mga kaso ng pagnanakaw, yung panggagahasa at yung pagpatay nga doon sa isang kapitan. So nakalulungkot po yan. So yun po yung mga trigger na nakita ko po doon sa aking pag-aaral na mababasa rin po sa mga archival documents na aking ginamit dito. So yun po. Maraming salamat. Maraming salamat po, Ginoong Giwa. Para naman po kay Ginoong Fernandez, ano po ang inyong pananaw sa reclamation works na patuloy na nagaganap sa Laguna de Bay? Ano ang implikasyon nito sa kabuuang kalagayan ng kabuhayan at sistemang ekolohikal? Doon sa reclamation na ginagawa, ang talagang ang unang-unang tatamaan dito, yung mga naninirahan sa malapit sa baybayin ng Lawa. Ibig sabihin nito, yung baha ang talagang malaking problema rito. Na dati ng sumobra na malala na yung pagbaha, ngayon lalo pang lalala dahil sa ginagawang na road dike na yan, reclamation. Pero ang kapansin-pansin dito, yung hindi ko masyadong nababanggit dito, lahat ng mga proyektong yung ginagawa nila, walang transparency. Talagang may palso doon sa ating sinasabing good governance eh. Kasi hindi ikinukonsulta sa taong bayan. Kaya pag gumawa ka ng ganyang proyekto na masisira ang kabuhayan ng mga tao, ang pangisdaan, ang pananim, dahil agricultural yung lugar na yan eh, tsaka taniman yung gilid na yan eh. At tapos pag tinambakan mo, lalo pang titindi ang baha. Iyon ang pinakamalaking problema. Kaya ang masasabi ko talaga dito, yung ang laki ng problema natin, unang-una talaga yung government yung action ng gobyerno. Hindi tumutugon dun sa kapakanan ng tao. Yun talagang gusto kong tumbukin dito eh.
obvious naman yung problema na sa ecology, obvious yung problema sa ecology, obvious yung problema sa sa pamana, no, sa heritage. Yun lang ayaw nilang aminin, na pilit nilang itinatago. Kaya undercover lahat ng kilos nila sa development na hindi naman talaga totoong development. Naglagay ka ng kalsada hindi para sa development ng mga tao, kundi para sa development ng negosyo nila. Pinagkakakitaan ng mga kontratista, pinagkakakitaan nila kung sino yung makikinabang doon sa mga itatayong industriya dyan, itatayong negosyo. Kaya nga yung lalagay dito sa Laguna Lake, sa party natin Kanyan commercial industrial park Biro mo, yun ang gagawin nila, maglalatag sila ng commercial industrial park. Tsaka sila maglalagay ngayon ng road dike. Magkasama yun, pero hindi nila inaamin. Hanggang sa ginagawa na nila, at tsaka lang nila aaminin. Ito, ginagawa na nila. Kaya naghahabol tayo. Parang yun nangyari sa gusto kong pumunta pati dun sa sa reclamation sa Manila Bay. Wala namang hindi naman talaga tayo umaangal ng walang sustained na paglaban, pag-angal. Marami pa nga uto-uto, tinatambakan yung simula pa nga sa Dolomite Sabi nila Dolomite lang. Ang ganda, ang daming uto-uto na naniwala. Oh, sige. Nagkakaroon tayo ng White Beach. Tapos tinatambakan na yung nagtatambak na ng maraming lugar. Wala, pumapalakpak pa rin ng mga tao. Sa maraming problema. Pero ang unang-una talaga, kung matino ang government policy, matino ang sistema, ang pamamahala, magkakaroon ka pakikipag-dialogue muna. Di ba lahat naman ng project dapat meron yung feasibility study. Merong process may feasibility study. Tapos kukuha ka maggagawa ka ng mga tawag niya pakikipag-usap sa mga tao, may mga dialogue. Tapos tsaka pa lang lalabas tsaka ka pa lang magkakaroon ng mga permit o whatever na kailangan para makapag-proceed ka ng trabaho, ng proyekto. Pero baliktad, nauna nang ginagawa, tsaka pa lang sila magpapalito kung saan huhugot ng permit, ng approval. Magulo. Definitely sinasabi ko dito sa parte ng Rizal yung etong road dike na ginagawa ngayon, nagsimula na sa Angono, nagsimula na ang Angono Tapos sa Taytay magsasalubong na yun Hindi ko alam kung sa Binangonan kung nagsimula na Pero wala silang inasabi wala silang pinapublicize. Kumbaga nakakuha lang ako ng plano Ng plano na meron ng ganun, pero hindi pa rin nila inaamin. Pero gumagawa na sila. Nagtatambak na sila. Ganon ang sistema natin. Kaya ang labanan natin, kaya yung binabanggit ko kanina, yung anong gagawin natin. Nag-cite lang ako ng batas. Yung heritage law. Nandiyan yan, pwede nating magamit. Nandiyan yung writ of mandamus na unprecedented na ginawa ng Supreme Court. Pwede nating magamit yan. In fact, gumagana siya dito sa Parex ngayon Nahinto Tapos yung sa reclamation sa Manila Bay, medyo nauntol Naghahanapan kunwari ngayon ng permit at feasibility study, impact study. Pabalik na, di ba? Binomba muna ng binomba, kumbaga sa gera, ng bomba ka muna ng bomba, tsaka matitignan. Ano kaya, meron kayang tatamaan na civilian? Ano kaya, may masisira? Parang ganon. Yun lang muna. Maraming salamat po, Sir Ding. Para po sa ikalawang tanong, para kay Sir Giwa, mayroon po bang Amerikano na inakusahan kaugnay sa Gabi ng Lagim? Hello po, magandang hapon po ulit. Amerikanong naiakusahan. Actually, sabi ng mga Amerikano sa dokumento, yung mga nanggahasa raw ay ikinulong na. Pero as for the transparency, kung talagang ginawa yan, wala tayong patunay. In fact, yung mga anti-imperialist, yung nag-publish nito sa US, tinatanong anong nangyari. Nakasuhan ba yung mga Amerikano talaga? At katulad ng mga nabanggit ko kanina, si Lieutenant Kinlan ay na-promote pa. Trivia po pala, si Lieutenant Dennis Kinlan
Amerikano po yan na isa dun sa mga kasangkot doon sa Gabi ng Lagim. Siya po yung Amerikanong sundalo na naglibing, isa sa mga naglibing kay Gregorio del Pilar. Yung marangal na libing, quote and unquote, kay Gregorio del Pilar. So, yun, na-promote pa yung ilan no, sa mga sundalo, mga kawal Amerikano. So, as for the accountability, wala. Wala talaga. At sabi ko nga, yung pronouncement kasi, natapos na yung kaso, tinanggap ng lahat. So, they moved on, move forward no, sa buhay nila, tapos na, sine die, no, kumbaga na-resolve na yung case. So, yung ilan, na-promote. Ayun. Siguro sa mga future studies, no, yan yung mga titignan pa kung ano yung nangyari, kung may mga nakasuhan ba talaga. Although may mga nababasa rin naman ako na court martial, pero anong extent no nung parusa yung naipataw sa kanila, yun yung mga magandang tignan. So yun po, ma'am. Thank you very much po. Maraming salamat po, sir. Para po sa huling tanong para kay Sir Ding, may mga pag-aaral po ba ang pamahalaan, local and national, para tugunan po ang mga problemang inilahad ninyo? Ano po kaya ang mga alternatives o kaagapay na paraan para hindi maganap ang expected problems brought by development? May dialogue po ba sa stakeholders? Yung tungkol sa unang-una talaga kailangan dito yung i-maintain o patuloy yung yung dialogue sa stakeholders eh. Hindi ko alam kung ano na yung inabot ng na development ngayon ng mga stakeholders dito sa mga issues na ito. Lalong-lalo na ang pinaka nasa high profile yung dito sa may Parex at saka dito sa may reclamation. Ang problema nito basta pinatigil magkakaroon muna ng impact study. Pero yung dialogue sa stakeholders, i-assume ko na meron kasi yung mga stakeholders naman natin yung mga nagpo-protesta kumbaga ang listo ang isip ng mga yan pag nakakita ng pagkakataon sinusunggaban. Pag sinabi nilang meron tayong pag-uusapan natin yan, willing kami makinig, susunggaban yan tiyak. Yung nga lang, hindi ko alam. Hindi ko na subaybayan yon. Hindi ko, wala akong eksaktong detalye nun. Parang parang laging parang nandiyan yung problema yan, nagpapatuloy. Kumbaga kahit na nangingibabaw yung hindi maganda, yung mga mabubuti, yung mga stakeholders, yung mga proponents, yung mga advocates para sa mga magaganda, laging nakaabang yan. Pagka nagkaroon ng pagkakataon yan, talagang susulong yan. Gagawa ng paraan yan para maisulong yung advocacy na yan. Na para sa common good ng ating bayan. Kaya ang masasabi ko talaga dito, actually, saludo ko din sa mga stakeholders na pro people na talagang merong tama, magandang concept para sa pagyakap doon sa prinsipyo tunay na prinsipyo ng sustainable development. So, ito lang ang magagawa ko siguro. At least, saludo ko sa kanila. Salamat sa kanila. Yung aking aking mga nakuhang mga data, sa kanila ko rin kinuha to Sa pagsubaybay ko lang din sa kanila. Ayun. Maraming salamat po, Sir Ding at Sir Herald, para sa karagdagang impormasyon. Tunay ngang masakit malaman ang katotohanan ng ating kasaysayan, no? Ngunit matamis malaman na marami sa atin ang nagnanais matutunan ang kahalagahan ng mapait na karanasan dahil nakikita natin ang kahalagahan ng kasaysayan. Maraming salamat po sa mga aktibong taga-subaybay sa sesyong ito, lalo na po sa ating mga tagapagsalita. Sa puntong ito ay malugod ko pong iginagawad ang sertipiko ng pagkilala. Sertipiko ng pagkilala ang ibinibigay kay
Assistant Professor Harold Ian Giwa na nagsilbing tagapagsalita at naglahad ng kanyang papel na may pamagat na Gabi ng Lagim, mga limot na salaysay ng karahasan sa San Mateo at Montalban sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano 1901 sa nakalipas na ikalawang pambansang kumperensiya sa kasaysayan at pamanang Rizaleño. Ibinigay ngayong ika-27 ng Nobyembre 2023 sa Pililla Rizal. Nilagdaan ni URS President Dr. Nancy T. Pascual at Convenor Angelo A. Ternate at Dr. Mariano R. Santo Domingo. Maraming salamat po. Salamat, salute. Pagbati po sa mga organizers. Congrats sa lahat. Maraming salamat po. Ang parehas na sertipiko ng pagkilala ay ibinibigay kay Ginoong Jose Ding Fernandez. Maraming salamat po sa ating mga tagapagsalita Salamat din. ngayong Salamat. hapon. Okay. Salamat din. Upang wakasan ang sesyong ito para sa pangtinid na pananalita ni Dr. Mariano R. Santo Domingo. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa pagtatapos ng ikalawang pambansang kumperensyang ito na may temang suloy, ang pag-usbong at pagsulong ng lalawigan ng Rizal sa kasaysayan at kulturang Pilipino, nais kong magbahagi ng ilang kaisipan at magpasalamat sa mga patuloy na tumatangkilik, sumusuporta at nagtatrabaho ng bukal sa kalooban sa napakahalagang gawain ito. Ang tema ng kumperensya ay may malalim na kahulugan, usbong at tulong ng kasaysayan at pamanang bayan. Sa ating pakikinig at pagkatuto, nawa ay may mga umusbong na mga bagong ideya, bagong interes, bagong motibasyon, at bagong mga oportunidad sa pag-unawa at pagtataguyod ng ating kasaysayan at pamanang bayan. Sa pamamagitan ng pagsasaliksik at pagmumulat sa mga kwento ng nakaraan, natutuklasan natin ang mga ugat ng tagumpay at pag-usbong ng lalawigan ng Rizal. Ang bawat yugto ng kasaysayan ay naglalaman ng mga aral at inspirasyon na maaari nating gamitin upang magtagumpay at sumuong sa hinaharap. Sa pagiging bahagi natin ng kumperensyang ito, tayo ay nagiging aktibong kasapi sa pagpapatuloy ng mga kwento at alaala ng lalawigan. Ang pag-unlad ng lalawigan ay nag-uumpisa sa pag-unawa sa ating kasaysayan, sa pagpapahalaga sa kultura, at sa pagpapatibay ng halaga ng ating mga pamayanan at kakayahan ng ating mga kababayan. Nawa ay magpatuloy tayo anuman ang balakid, anuman ang inaharap na hamon. Ang ating puhunan ay panahon at tiwala sa isa't isa. At dahil dito ay nagpapatuloy ang ating gawain ito. So, nais ko pong magpasalamat sa lahat ng naglaan ng oras, mga organisasyon at individual na nagbigay daan upang maisagawa ang kumperensyang ito. Maraming salamat sa Bukluran sa Kasaysayan at Pamanang Rizaleño o BKPR, University of Rizal System, Local Government Unit of Pililla, Pilang Munti, Legas Morong, UP Rizaleño, UPLB Division of Social Sciences, at ang Friends of Morong Museum. Pati na rin sa masisipag na miyembro ng organizing committee, kabilang na sina Ginoong Angelo Ternate, Harold Ian Giwa, Arneri, mga tagapagsalita, lahat ng mga kalahok na nagbahagi ng kanilang mga kaalaman at pananaw, at lahat ng ating mga tagapagpakilala, technical staff, mga donors, at ang iba pa nating mga kaibigan at kaalyado na hindi tayo iniiwan. Sa ating pagtatapos, hinihikayat kong patuloy
Muli, ang ating pag-aaral, pagtuklas, at pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa ating kasaysayan at kultura. Sa pagkilala natin sa ating mga pinagmulan, tayo ay nagiging mas malakas at handa para sa hinaharap, mayroong pag-asa at pag-usbong. Maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy tayong gumulong. Mabuhay ang pamanang Rizaleño, mabuhay ang kasaysayan at mabuhay tayong lahat. Salamat po. Maraming salamat po muli at pagbati sa isang matagumpay na pagbabahagi sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat din po sa mga dumalo sa ating sesyon ngayong hapon. Upang makatanggap ng sertipiko ng pagdalo, mangyaring sagutan po ang evaluation form na makikita sa ating screen. Paki-scan po ang QR code o sundan ang link na nasa chat box para sa mga nasa Zoom at comment section para sa mga nasa Facebook Live. Suloy, ang ikalawang pambansang kumperensiya sa kasaysayan at pamanang Rizaleño. Ang pag-usbong at pagsulong ng lalawigan ng Rizal sa kasaysayan at kulturang Pilipino. Ako po si Fringe at Michael Olaya de la Cruz ng Pilang Munti mula sa bayan ng Pililya. Maraming salamat po. Hinihiling po natin para sa lahat ng mga nasa Zoom meeting na buksan po ang inyong mga kamera para po sa photo opportunity. Ready na po ba ang lahat? Ayan. Sir Angelo, kayo na po ang bahala. Ang dami po natin, 1,000. At live pa tayo. Hello po sa mga live. Alright. Ayan. 1, 2, 3, Labas smile. na po natin ang ating matatamis na ngiti. 1, 2, 3. Ayan. Okay na po ba? Salamat. Maraming salamat po. Alam po at magkita-kita po tayo sa susunod na taon para sa ating ikatlong pambansang komperensiya sa kasaysayan at pamanang Rizaleño. So, God willing, magkita-kita pa tayo. Maraming salamat po. Salamat po. Salamat.